Timbang panig ng daigdig upang matipon-tipon sa pagganap ng magdamagang pagdiriwang. Sa pagganap natin sa aalala na Pasko na Panginoon na nagtagumpay sa pakikinig ng salita at pagkahain ang kanyang buhay. Maasahan natin kayo makakarapakinabang sa kanyang pananaig sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya na amang may kapal. Ang kandila ng pagkabuhay ay sumasagisag kay Kristong muli nang nabuhay. Siya'y sumasagisag sa kandila. Siyang sumasagisag sa kandila ang mahalagang haliging apoy na siyang gagabay at magpapalaya sa simbahan mula sa pagkamakasalanan patungo sa bagong buhay. Manalangin tayo. Ama namin magkapangyarihan sa magitan ng anak, kami iyong tinulukang namingas ng iyong kaliwanagan. Ang pagkaningas ng ito ay iyong gawing banal. At ikakalok mo kami at nininingasing nating aming pagtiriban upang makasapit kaming may dalisay na kalooban sa walang maliw na kaliwanagan sa magitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo mapasawalan hanggan. Amen. Cristo, yesterday and today, the beginning and the end, the Alpha and Omega. All time belongs to Him in all ages. To Him be glory and power through all ages forever. Amen. Amen. By His holy and glorious wounds, may Christ our Lord guard us and protect us. Amen.
It's beautiful. Thank you, Lord. Mapawi lawak nawan tuluyang ang dilim ang kasalanan sa puso natin iisipan. Si Yesu Cristo na buhay siya ang ating kalibunan. Ang bilang ng kandila ang sumasagisag kay Kristong muling nabuhay. Siyang nagniningning sa kadiliman at nagdudulot ng liwanag ng pag-asa sa ating lahat. Thanks be to God. Thanks be to God.
Oh my God. Kristo ang naging kabuhay, siya'y ating kaliwanag. Naging ang buhay, siya ating kaliwanagan. Magalak ngayong magdiwang, mga anghel na kinahan, lahat tayo'y magkabilang. Namuli ng kaligtasan, patunay
Kapatid kayong nasimulan na ating magdamagang pagdiriwang na muli pagkabuhay. Magkinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isalot natin kung paano niya ginaganap sa ibang yugto ng kasasayahan ang pagliligtas niya sa aming mga hinihirang na tao. Noon kang sumapit ang itinakda niya panahon, ang kanyang sariling anak, ang kanyang sinuko upang maging ating tagapagligtas. Inihiling natin sa Diyos ang kaganapan ang kaligtasan na nagyayari kayon sa pagdiriwang na Pasko na pagtuo sa tanan. Magsiupo po. Dalit patay ang Nilikha ng Diyos ang lahat ayon sa kanyang kabutihan at nilikha niya ang tao na kanyang kawangis at kalarawan. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang simulain likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y pamasdan. Pinagbuklod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niya araw, at ang dilim naman ay tinawag niya ang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang makahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay, at nangyari na ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na bumagitan sa tubig na nasa taas at nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig, at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya na ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubuti. At nangyari na ito. Tumubunga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Panginoon, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabuklod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at katistahan. Mula sa langit, ang mga ito ay magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon na ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw, upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan, upang magbigay ng liwanag sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw o gabi, at magbuklod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw.
Sinabi ka ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay. Magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na bumubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay ang ika-5 araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilag, malalaki at maliliit, at gayon na ang nangyari. Sinabi niya sa lahat ng ito, at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat na ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalahin natin ang tao. Ating gagawin siyang larawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo, umailag, malaki, umaliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at panghalaan nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng naiilag na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa mga maiilag na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at ang lahat ng bagay na naroon sa loob ng 6 na araw. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y subuin po'y, at kami ay iyong patuhin. Espiritu subuin kami ayong baguhin. Purihin aking diwa, O Diyos, ika'y talagang dakila. Kasultan mo'y dakilan malingan, nababalutan ka ng liwanag. Espiritu mo'y subuin Kami ayong
kami baguhin. Umagos ng tubig ang ilog sa mga kapatagan at burol. Ang mga kahoy masiglang mawin, pati mga ibong nanggagaling sa langit. Espiritu mo'y subuin ko, kami ay iyong Baguhin. nagmula sa langit ay umuulan. Ang lupa'y puno ng iyong biyaya. Puno ng duntian ng paligid. Ang tao ay nakikinabang Espiritu mo'y subuin ko, at kami ay baguhin. O kaya minang iyong magawa. Karunungan mo'y di mapapantayan. Ang buong mundo'y puno ng yaman. Pagpalain ako'y aking kaluluwa. Espiritu mo'y subuin ko, at kami ay iyong Baguhin. Paksi tayo. Manalangin tayo. Ama namin magkapangyarihan, lahat ng iyong mga nilikha ay ikaw ay itinatapo. Naway may sa loob ng iyong mga tinubos, na ang daigdig sa pagsimula ay lalo mo pang ipinagdakila sa magkahuling panahon na pagsakip ni Kristo, na siyang inihaing kaudirong pamasko, na kasama ng Espiritu Santo mapasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ng pagtawid sa tubig ng karagatan ay siyang sagisag ng pagliligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng tubig ng binyag. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Egyptyo, at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipunin. Ang mga Egyptyo, mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Egyptyong iyan na ako ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatibuli sa paglalakbay. Sa kanila, gayon din ang haliging ulat. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita
at ang mga Ehipsyo, at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumagka sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at mga kawal, karwahe at kabayuhan ng mga paraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ginulo ng Panginoon mula sa haligi na poy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatubis ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati na ang kanilang karwahe. Ganun nga ang ginawa ni Moises, at pagbukang liwayway na nangbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manahuli ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Paraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, natuyo ang linanganan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon ay ating ngayong kawitan sa Kanyang tinangtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay awitan sa pinakahirap na buhay. Panginoon ay awitan Sa pinakahirap Panginoon ay awitan sa dakilang tagumpay. Lahat ng kaaway natabunan ng lahat. Ang Diyos ang aking awit, Siya'y aking lakas. Siya ang Diyos aking Ama, aking manliligtas. Panginoon ay awitan sa pinakahirap. Ang kalalagay mo, O Panginoon, ang kalalagay mo'y walang kasing lakas. Sa isang hampas lamang, umalat ang lahat. Sa iyong kaluwalhatian, nabihag ang lahat. Pagkakitan sa kinamatayan
Recite tayo. Diyos ay itinutulot mo kapapapalaya noon ay sa iyong sambayanan mula sa pang-aapi ng haring sa kanila'y napapabatay ay napapananaga ang aming kahit sa aming kapanahunan. Sa inyong maglilitas na iyong ginaganap sa muli pagsilang na magpinininigyagan mula sa ibang bansa at bayan. Ipagkaloob mo ang pagiging anak ni Abraham at ang tanggal na sa Israel mapabilang ay maging lubos na kapalarangan sa libutan. Sa magitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, mapasawalan ka. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain. Pinarumi nila ito sa kanilang kasamaan. At dahil sa tubong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ko sa kanila ang aking matinding poon. Itinapon ko sila at ikinalat sa ibang panig ng daigdig. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila. Ngunit sa mga lugar na tinatapunan nila, binigyang daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, hindi pa sila'y mga mamamayan ng Panginoon? Bakit pinaalis sa kanilang bayan? Nabahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong pinapuntahan nila. Kaya sabihin mo sa Israel na ito ang pinasasabi ko. Lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi sa banal kong pangalan na inyong binigyang daan, amakin sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo. Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na natastahan sa harap ng mga bansa. Makikilala ang lahat na ako ang Panginoon kung may pakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Iwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Alisin ko rin ang naging sa inyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyusan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu.
suwayin ninyong mga puso ay gagawin ko masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupang ibinigay ko sa inyong mga nanunod. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akan sabik sa may kapal. Ako sa kapal.
Manalangin tayo. Ama namin magkapangyarihan, sa pagdiriwang na Pasko na pagkamatay at pagkabuhay ang anak na minamahal, kami tinuturuan tungkol sa nilalaman ang matandang at bagong tipan. Kami mong may saloob namin sa iyong pagmamahal, upang sa amin matanggap ng iyong bigay sa kasulukuyan. Maging matatak ng aming inasahan sa huling araw sa magitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo mapasamaran ng lahat. Amen. Ang pagkawin ng papuri. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaligtasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri
kapangyarihan, ang kabanal-banal ng gabing ito ay pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Ang tingin mo ang Espiritu ng pagkukugot mo upang sa pagbabago ang aming buong pagkatao. Kami wagas na pagkapaglikod sa iyo sa magitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpagsawalan hanggang. Amen. Magsipo po. Hinahamon ni San Pablo ang mga bagong binyag ng mga Kristiyano na magpakatatag, talikuran ang kasalanan at magsimulang magbagong buhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paano binuhay ng muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay itinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayo kasama ni Kristo kung namatay tayo kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muli mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Tatapwat, buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Hallelujah. 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 Pagkaan ay tinapin ng mga ngayon, pinakamatibay na panulungan mo. Ang lahat ng ito ay gawa ng ating Diyos. Kung pagmamahasan ay kalugod-lugod. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang pabangumini at kanila. Nang dumating sila, daratnan nila na gulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Jesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang dami. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya dito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang may pagkamulo sa mga makasalanan at may pako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. At naalala ng mga babae ang mga sinabi niya.
pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana, at Maria, ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kaibangan lamang ang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga bagay. Gayunman ay tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Lumukod siya at patingin sa room, ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong vino. Kaya umuwi siyang nagtataka sa ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Nagdalit sa pagitan ng kamatayan ni Jesus, nagkaroon ng kadiliman na bumaba sa lupain nang siya ay mamatay. Ang kadiliman, ang katahimikan, at ang kabalang, at ang mga pangyayari na naman. Kanyang talaga ang kalagayan natin bilang mga tao. At si Jesus ay nakarasting na gano'n. Magamat bilang ang ilaw. Sa kadiliman ay katahimikan ng Sabat nang si Jesus ay nasa libingan. Pumasok ang Diyos sa mga puso at kaluluwa na maganawalan ng pagkasa at natatakot. Bawat isa sa kanila ay nakaranas na pagpasok ng liwanag at buhay ng Diyos. At ang kaligtasan pumasok sa kanila. Ang kaligtasan ay wala sa aking posibilidad, sa aking kontrol, sa aking kapangyarihan, wala. Hindi sa aking buhay ng Diyos. Ito ang pumapasok sa aking buhay. Ang kadiliman ay hindi kailangan mananamig sa liwanag, kundi para mabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang kadiliman ay tila natatagumpay sa lahat ng bagay. Tumingin man tayo kung saan may dahilan ang mawalan ang pag-asa dahil napapagalakas ng kadiliman. Nagawatid mo lang tayong magagawa, kundi ang alisin ang ating personal na kadiliman. Wala tayong magagawa para maalis ang ating sarili, magpapukulan at kasalanan. Pero may Pasko ng pagkabuhay. Dahilan na ang bawat isa sa ating ay hindi maaaring makita sa kanyang sarili. At kung pahihintulutan natin ang Diyos, ibibigay ng Diyos ang ating kaligtasan. Mari natin maranasan ang buhay at ang liwanag ng Diyos sa buhay natin. Nasaan ang liwanag na magdadala ng liwanag sa kadiliman ng buhay nito ng sanlibutan sa banal na kasulatan na ating narinig ngayon at nagsasabi sa atin na magagpang
kung sino ang ilaw ng sanlibutan. Una, narinig natin ang kahulugan ng buhay at dakila paglikha ng tao. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang harapan. Pagkatapos, ipinapakita natin sa atin kung ano ang kahulugan na maging lilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Nakikita natin ito sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Saan ito mahandog? Ito ang humahandog sa kapagkanakan ni Jesus Christ. Tayo ang nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos dahil ang Diyos ay napalito sa sanlibutan. Sa imahe ng isang tao bilang tunay ng tao, upang ang imahe ng iyon naging isang katotohanan. Ang katotohanan iyon si Jesus Christ. Ang namatay para sa atin. Ipinapalagay sa kanyang sarili ang lahat na ranasan ng isang tao. Narito ang salinabiban dahil si Jesus ay napago sa kanyang muli pagkabuhay ang lahat ng karanasan ng tao. Ang nagtalalabibanan sa ating sariling kadiliman, sa ating sariling kabala ng pag-asa. Si Jesus ay nasa kadiliman ng kamatayan at nabuhay na maguli mula sa umagang kamatayan. Ang kapatid sa pananiniwala kay Jesus, ang kadiliman ay hindi kailangan ananay sa liwanag. At kayo, paano natin dadalhin ang liwanag na ito sa kadiliman ng mundo? Ano ang maibibigay ang gabi ito para sa ating lahat sa gitna ng kadiliman? Hindi tayo mabawalan ng pag-asa. Nakipahagi ito sa liwanag ng Diyos sa magitan ng Biblia. Ang balik sa magitan ng Biblia. Ang kanyang liwanag ay nagniningning sa kandilang Paskal. At ang kandilang Paskal ay nanatili dito para sa ating paghihintang at imapin ng Diyos. Ang sinumang naliliwanagan ng liwanag ni Jesus ay makikinig ng salita, ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Ito ang gabi ng liwanag at hindi makapagtagumpayan ng kadiliman. Sa magkaduwid, hindi tayo sumusuko sa pananiwala na si Jesus ay naparito upang liwanaghan ang bawat tao. At kayo ay nabubuhay tayo kasama si Jesus Kristo sa magitan ng Biblia. At sa gayon, tinatala natin ang liwanag na ito sa madilim ng mundo. Magkabit, kung isama natin ang ating sarili kay Jesus sa ating kalikasan bilang tao, ang bawat isa sa atin ay isang kandila ng Paskal. Ang bawat isa sa atin ay isang kandila ng Paskal. Bawat isa sa atin ay matatala ng liwanag ng Diyos sa kadiliman ng ating. Ang liwanag ng kadilang Paskal ay gumagawa ng bawat isa sa atin. Dahil ngayon gabi, ang liwanag ang ibinigay sa kaluluwa ng bawat isa upang ikaboy ng ating personal sa kadiliman. At ang liwanag ng iyon ay hindi lamang kaloob ng Diyos sa atin, hindi magkapatid. Ang liwanag na iyon ay kaloob mo sa Diyos.
At naging bagay ay mabibigay mo sa Diyos ay ang mga bagay na ipagkaloob sa iyo ng Diyos. At ang sila ng libanan ng iyon, ang libanan na maaaring maghibang ang hangin at libanan na taglay natin lahat. At narito na kayong bilang patitipon ng mga libanan sa Diyos. Kung hayaan natin ang libanan ng Diyos na maglibanan sa ating, kung sisikapin natin pananatiling buhay ito sa loob natin. Kayo ng libanan ng Diyos ay nagiging presensya ng Diyos sa mundo. Pagkabatid sa libanan na tumarating sa ating magulat ng Jesus. Ang mga nilikha ay magandang maganda. Sa gayon, ang lahat ng nilikha ay maglibanan ng Diyos. Ang ating sarili karanasan ang mananatiling mahina. Alam natin kung gaano kadaling mawala ang libanan ng kandila. Kunit, nais natin kumapit sa libanan ng iyon. Kailangan manuhag mahayaan madaika ng iyong karanasan sa katilingan. Sapagkat ang libanan na ibinigay sa iyo ng Diyos ay hindi kailangan mawawala. At umaasa tayo doon, mga kapatid. Mga kapatid, pagkahawakan natin yan, naniniwala tayo kay Jesus. Naniniwala tayo kay Jesus. Ang ilaw ng sanglibutan, mahal natin siya. Kaya ibinabahagi natin ang libanan na iyon sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pamamagitan ng binyag, tayo'y naging kabahagi ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa bahaging ito, pagtitibayin at sasariwain natin ang mga pangako natin noong tayo'y binyagan. Christ, mercy. Lord, have mercy. Pray for us. 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 Pray for us.
Pray for us. Saint Mary Magdalene, Pray for us. Saint Stephen, Pray for us. Saint Ignatius, Pray for us. Saint Lawrence, Pray for us. Saint Gregory, Pray for us. Saint Augustine, Pray for us. Saint Athanasius, Pray for us. Saint Basil, Pray for us. Saint Martin, Pray for us. Saint Benedict, Pray for us. Saint Francis and Saint Dominic, Pray for us. Saint Theotonios, Pray for us. Saint Francis Xavier, Pray for us. Saint Vincent Ferrer, Pray for us. Saint John Vianney, Pray for us. Saint Catherine, Pray for us. Saint Teresa, Pray for us. Holy Benedictine, Pray for us. Lord, save your people. 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 Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Panalangin tayo. Ama namin magkapangyarihan, halina't gawin mo, magkapiling namin ikaw ngayon, ang muli pagsilang at ipinagdiriwang sa Bituinia sa mga kapatong kaangin ang iyong sambayanan. Isuko mo ang Espiritu ang iyong pagkuko upang kinaganap namin mapagkumbabang panglilingkod ay magdulot ng iyong lubusang kaloob sa magitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo mapasawalan hanggang. Amen. Indeed, we have the place of this one.
O God, who by invisible power accomplished a wondrous effect through sacramental signs, and who in many ways have prepared water, your creation, to show forth the grace of baptism. O God, whose Spirit in the first moments of the world's creation hovered over the waters, so that the very substance of water would even then take to itself the power to sanctify. O God, who by outpouring of the flood overshadowed regeneration, so that from the mystery of the one and the same element of water would come an end to vice and a beginning of virtue. O God, who caused the children of Abraham to pass dry-shod through the Red Sea, so that the chosen people set free from slavery to Pharaoh would prefigure the people of the baptized. O God, whose Son, baptized by John in the waters of the Jordan, was anointed with the Holy Spirit, and as he hung upon the cross, gave forth water from his side along with blood. And after his resurrection, commanded his disciples, go forth, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Look now, we pray, upon the face of your church, and graciously unseal for her the fountain of baptism. May this water receive by the Holy Spirit the grace of your only begotten Son, so that human nature, created in your image and washed clean through the sacrament of baptism from all the squalor of life of old, may be found worthy to rise to life of newborn children through water and Holy Spirit. May the power of the Holy Spirit, O Lord, we pray, come down through your Son into the fullness of this font. May the power of the Holy Spirit, O Lord, we pray, come down through your Son into the fullness of this font. May the power of the Holy Spirit, O Lord, we pray, come down through your Son into the fullness of this font, so that all who have been buried with Christ by baptism into death may rise again to life with him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Kami na mahal na magulang ninyo nung tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo, upang kasama rin niya tayo ay makapagong na magkapapagong buhay. Bilang tanda ng iyong pananagutan sa pagtubog ng iyong maganak, ayon sa banal na aral, sa libangan niyong gayon ang iyong pangako, nung kanyang binyagan na tatalikuran ang lahat ng kasama ng kasalanan. Magkamagulang ninyang itinatapibang ninyo si Satanas. Itinatapibang ninyo ang kanyang magagawin. Itinatapibang ninyo ang kanyang pang-aakit. Sumasampalataya pa kayo, Diyos, ang amang kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Opo. Sumasampalataya pa kayo kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinaganak ni Santa Maria Virgen, ipinako sa krus na matay, libing, muli na buhay, at nalulog sa kanan ng Ama. Opo. Sumasampalataya pa kayo sa Espiritu Santo, sa banal ng simbahang Katolika, sa kasamang na magabanal, sa kapatawang magkakasalanan, sa muling pagkabuhay na namatay, at sa buhay na walang hanggan. Sa pamagitan sa pananampalataya na marangal na ating pinahayag, ating igawat ang sakramento ng binyag, sa magitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
mapasahal ng Diyos. Amen. Talaga mabukal sa inyong loob na ang magkapatay ito ay abibigyagan upang hubugin sa ipinahayag natin pananampalataya. Ngayon naganap ng Diyos sa mga Panginoong Yesu Kristo, ang muli pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang papahayag na langis ay napapakilala na paglubog ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging magtatagnawa ang mga batang ito sa kanilang pagkakaisa kay Kristo, Hari-Hari Propeta, ngayon at mapagkailanman. Amen. Ang damit na binyag ay tanda na muli pagsilang kay Kristo at nagdakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling bagas at walang mahitunggi sa kanilang karangalan, hanggang nila ang buhay na walang hanggan.
Tayo na mabigay tanggal kay Jesus ang ating ilaw sa di ba natin iisipan. Si Kristo ay nabuhay, siya ay ating kaliwanagan. Ang ilaw na ito ay tanda na liwanag ni Kristo na tinagap ng magkapagong biya sa tulong mga magulang ninyo na may mag-alap ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa babalik ni Kristo ang ating Panginoon. Magsitayo. Pagkabatid sa misteryo ng Pasko na pagkamatay na pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya nung tayo pinyagan, upang kasama rin niya tayo magkababagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na pagkahanda, kaya sa libain natin ngayon ang ating pagkako sa pabibinyag. Kalitandaan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na panlilingkod sa Diyos bilang maasahang kaani ang kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y magkapagkagagakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ang nukala ng Diyos, upang kayo'y magkapabuhay bilang matapat at maasahang kaanin at kanyang langgam, pagkisabot ninyo itong tatlong katanungan. Si Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Oo, itinatakwil namin. Ang magkakabain ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Oo, itinatakwil namin. Ang magkapangaakit ni Satanas upang sumubay ang tao sa Diyos ay itinatakwil ba ninyo? Oo, itinatakwil namin. Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na lumikas ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang ipinaganap ni Santa Maria Virgen, ipinako sa krus na matay libing, muli na buhay, at nalulog sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawang mga kasalanan, sa muli pagkabuhay na namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Kung gaano ang pagmamahal ng Diyos na makapangyarihan Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Noon tayo muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan naman niya tayong mamanangin dapat sa ating Panginoong Yesu Kristo, kayon at mapasawalan hanggan. Amen.
ikaw buhay, paglalakbay, sa bagong buhay. O Jesu Cristo, aming gabay, paspasan mo ang buhay upang Taglay ang dalag ng dulot na muli pagkabuhay ni Kristo. Lumalapit kami ngayon sa iyo, Ama, sa magitan ng binyag. Itinuro mo kami bilang mga tunay na minamahal ng mga anak. O ang puso kami umihiling. Ama namin mapamahal, tingin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Sa pagpapanibago ng pangako ng ating binyag, patuloy nawa tayong lumago sa pananampalataya at pag-ibig habang tayo'y nananabik sa kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ipahayag nawa ng may tapang at sigasig ng mga pinuno ng simbahan ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo sa gitna ng kultura ng pagtatapon, kultura ng pagpatay at pagkamuli. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapayapaan ni Kristo, makapagpatawad nawa ang mga taong may mabibigat na dalangin dahil sa hindi pagkakaunawaan at alitan upang tuluyang maghari ang pagkakaisa at pag-ibig sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo.
Magalak nawa ang bawat pamilyang Kristiyano sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Maiayon nawa nila ang kanilang pamumuhay sa kalooban mo, O Diyos, upang maging tanda sila ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Para sa atin na nagdiriwang ng Jubileo ng Pag-asa, naway maging daan ng pag-asa, pagkakasundo at panibagong sigla ang ating paglalakbay bilang sambayanang sumasampalataya. Manalangin tayo. Patuloyin nawa sa kaharian ng Diyos ang mga kapatid nating pumanaw na nananalig at umaasa sa grasya at kagalakang hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Ama naming mahabain, lubos ang aming galag, salamat sa pagkaloob mo sa amin, na manunubos na magliligtas sa amin mula sa aming pagkamasubahin. Bigyan mo kami patuloy na umaasa sa iyong paghinga at pag-ibig alang-alang kay Kristo na ang aming Panginoon. Amen.